Food delivery po. Sigaw ni Elena sa labas ng bahay ng regular customer nila si Chicken House. Mabuti na lamang at mabilis na lumabas si Mrs. Del Rio na may bitbit ng bayad at tip para sa kanya. Matapos na maibigay ang 2 bucket ng fried chicken na in-order ng ginang, ay nagpasalamat kaagad si Elena dito. Sumampa na siya sa motorsiklo bago kumaway sa customer niya. Kahit pagod sa pag-aaral, ay nagawa pang tumulong ni Elena si Chicken House na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Kung hindi siya nagdi-deliver ng fried chicken, ay nagluluto naman siya para makapagpahinga rin ang mga magulang niyang medyo may edad na. Babait na anak itong si Elena at 1 taon na lamang ay makapagtatapos na siya ng kanyang pag-aaral. Masipag siyang anak at maunawain sa kanyang mga magulang. Malayong malayo si Elena sa kung tawagin ngayong Gen Z dahil napakabuting anak niya sa mga magulang niyang sina Aling Rosa at Mang Ben. Pagdating niya sa chicken house nila, ay kagad na bumaba sa motorsiklo si Elena at pumasok sa loob. Gusto niyang magtago nang makita niya ang kanyang lola na nasa loob. Pero huli na dahil nakita na siya nito. Nakangiting lumapit na lamang siya at yumakap sa kanyang lola. Kay gandang talaga nitong apo ko. Hanggang ngayon ba, apo, ay wala ka pa rin bang boyfriend? Makulit na tanong nito sa kanya. Ito talagang lola ko. Palagi akong minamadaling magka-boyfriend. Lola, aral po muna bago landi. Natatawa naman itong hinawakan ng palad niya. Memoryado na ni Elena ang galawan ng lola niya. Kaya alam na alam niyang titignan na naman ito ang kapalaran niya. Pero sa pagkakataong ito, ay sumeryoso ang mukha ng kanyang lola at ito'y napatitig sa kanya. Apo, hanggang ngayon ba ay umaasa ka pa rin? Makikita mo ang lalaking yon? Malungkot na tanong ng lola niya. Natigilan si Elena. Pati ba naman ang nasa puso niya ay mababasa pa rin ng lola niya? O sadyang masyado naman siyang halata? Lola, ay naku apo, tumigil ka na sa paghahanap pa sa lalaking yon. Tatanda ka niyang dalaga. Kundi yun nasa ibang bansa, malamang ay matagal na yung patay at nasawi sa gyera. Sundalo yun, hindi ba? Si Elena naman ang natigilan. Sabay bawi ng mga kamay niya mula sa kanyang lola. Grabe ka naman na sa hero ko. Mabuti nga at nailigtas ako noong tao. Kung hindi, wala ka ng magandang apo ngayon. Inirapan niya ang kanyang lola at lumapit sa ina na nakangiti lamang sa kanilang dalawa. Iniabot niya rito ang bayad. Subalit natigilan siya nang iniabot ng mama niya ang tip ni Mrs. Del Rio sa kanya. Napangiti na lamang siya sa kanyang ina. Pang-alawas niya na rin iyon, kaya't nagmamadaling umakyat na rin siya sa kwarto niya sa itaas. Sa taas kasi ang kanilang bahay. Sa baba naman ay ang kanilang maliit na chicken house, kung saan nagbebenta sila ng masarap na fried chicken. Meron ring online order na free deliveries kapag nasa malapitan lamang. Wala sa sariling hinubad ni Elena ang kanyang jacket. Nakita niya ang peklat niya sa kanyang braso. Buhay na buhay ito, kagaya ng buhay niyang naaalala ang taong nagligtas sa buhay niya. Utang niya sa isang sundalo ang buhay niya. Nakakalungkot lamang isipin na hindi niya man lamang naitanong ang pangalan ng sundalong iyon. Pero kapag makikita niya ito, ay panigurado siyang makikilala niya pa ito. Nagkaroon ng hostage taking noon sa mga estudyante at isa si Elena sa mga hostages na nailigtas ng isang platoon ng mga rumisponding armies. Sila kasi ang naunang rumisponde sa lugar kaysa sa mga pulis na nasa paligid lamang. Ang sundalong iyon ang nagligtas ng buhay niya. Sinalo nito ang bala na sanay para sa kanya. Iniligtas pa siya nito sa safe na lugar bago ito nawala ng malay ng tuluyan. Pagkatapos noon ay hindi niya na nakita pa ang kanyang savior. Hindi niya man lamang ito nakilala noon, kaya't sobra siyang nanghihinayang. Utang niya sa sundalong iyon ang pangalawang buhay na mayroon siya. Kaya habang buhay niyang tatanawing utang dito ang buhay na mayroon siya ngayon. Maagang nagising si Elena para tumulong sa ina sa kanilang chicken house. Maya-maya pa naman ang trabaho niya, kaya't minabuti niya yung gawin ang daily routine ng buhay niya. Ma, bakit ang dami nitong niluto mo? Nagtatakang tanong na Elena sa ina.
Umorder kasi ng 10 packets si Mrs. Del Rio. Maaga siyang tumawag kanina sa akin. Uuwi raw kasi ang anak niya at ang asawa nito, kahit marami ang in-order niya. Napangiti si Elena. Nagsuot ng apron, matapos tinali ang mahabang buhok. Talaga ma? Napakagalante pa naman talaga ni Mrs. Del Rio, no? Kaya ako na ang maghatid ng order niya ma. Para sa akin na naman ang tip. Napatawa naman ang kanyang ina habang ina-arrange ang pagkain. Sige na, pagkape ka muna doon at may pandesal doon na paborito mo. Utos ng ina niya. Excited namang nagtimpla ng kape ang dalagang si Elena. Napalapit na rin kasi ang loob niya sa mabait na si Mrs. Del Rio. Sa lahat ng customer nila, ay ito lang ang walang palyang nagbibigay sa kanila ng tip. Bali-balita sa bayan nila na ang anak ni Mrs. Del Rio ay ang mysterious CEO ng Smartmatics Electronics. Balita niya rin na marami ang nagkakagusto sa anak ni Mrs. Del Rio dahil napakagwapo raw nito. Maraming nanlulumo noong napabalitang ikinasal nito sa isang sikat na supermodel. Nananatiling misteryoso ang mukha nito sa publiko dahil hindi pa ito humaharap sa public kahit kailan. Maswerte siya kung makikita niya ito ngayon sa loob ng tahanan ni Mrs. Del Rio. Mabait sa kanya ang ginang at hindi lang isang beses siyang nakapasok sa loob ng bahay ni Mrs. Del Rio, kung hindi ilang ulit na. Ma, tutulungan na kita sa pagluluto mo. Aniya sa inang busy sa ginagawa. Na anak, konti na lamang ito. Mag-ayos ka na lamang ng sarili mo dyan. Dahil balita ko'y maraming panauhin si Mrs. Del Rio. Wika ng kanyang ina. Naku ma, maganda na ako no? Saka isang lukot lang ng buhok ko, ay okay na kaagad. Saka hindi naman ako sasali roon sa party nila Mrs. Del Rio. Magdi-deliver lang naman po ako ma. Natatawang wika niya sa kanyang ina na inihanda ang lalagyan ng mga lutong fried chicken. Napapangiti na lamang sa solidad dahil napakaswerte niyang magkaroon ng anak na kagaya ni Elena. Maganda na at sobrang bait pa. Kinakabahan si Elena habang papalapit na sa bahay ni Mrs. Del Rio. Hindi niya may paliwanag ang kabang nadarama nang hindi niya sinasadyang mabunggo niya sa unahan ng isang kotse. Bulag ka ba o tanga? Sigaw nito na hindi man lamang siya tinulungan na makatayo. Hinaplos nito ang bumper ng sasakyan habang si Elena ay hirap na tumayo at itinayo ang mabigat na katawan ng motorsiklo niya. Lumabas naman ang isang maarting babae mula sa loob ng sasakyan. Han, bilisan mo na dyan. Baka hinahanap na tayo ni Brian. Masamang tingin ang itinapon nito sa kanya. I'm sorry po, ma'am and sir. Hindi ko po sinasadya. Bigla po kasi kayong huminto ng walang signal. Kami na nga ang pinunggo mo, kami pa ang mali. Gulat na gulat si Elena matapos duruin ng lalaki. Napatras ang dalaga at nakaramdam ng takot sa ginawa ng lalaki. Han, hayaan mo nang walang kwentang babaeng yan. Halika na. We need to get rid of Brian. Wika pa ng babaeng mabilis na kumapit sa lalaki. Napayuko si Elena nang hilanikan nito ang lalaki sa labi. Grabe ang kalandian ng dalawang ito. Dito pa talaga sa harapan niya at siya pa ata ang nahihiya. Binangga ng babae ang balikat niya kahit napasadlak si Elena sa sementong daan. Naikuyom niya na lamang ang kanyang kamao. Ang sarap talagang patulan ng mga ito. Sila pa ang may kasalanan sa kanya. Pero halatang mayayaman ang mga ito. Kaya tiyak na sa batas ay siya ang mali kahit na may pagkukulang ang mga ito. Napaubo pa si Elena ng masagap ang alikabok mula sa magarang kotse na yon bago siya iniwan ng mga ito sa gilid ng daan. Napapailing na lamang si Elena. Nakakalungkot makasalamuha ang mga mayayamang kagaya nila na halatang matapobre at masama ang ugali. Mabuti na lamang at hindi lahat ng mayayaman sa mundo ay kagaya nila. May mga mabubuting loob rin na kagaya ng customer nilang mabait na si Mrs. Del Rio. Maingat na binuksan niya ang pagkain sa loob ng food box at nang makitang okay lang naman ang mga ito, ay pinaandar niya na ang kanyang motorsiklo. Hindi niya na napansin na may sugat pala ang tuhod niya. Above the knee na short pant lang kasi ang sinot niya at pati na rin loose na t-shirt. Itinali niya na lamang ang kanyang mahabang buhok at sinuotan ng bull cap. Pinagpag niya na rin ang dumi sa kanyang damit at pati na rin ang alikabok na galing sa kotse.
Muling pinaandar niya ang motorsiklo papunta sa tahanan ni Mrs. Del Rio. Pagdating niya sa pamamahay ni Mrs. Del Rio, ay kaagad siyang pinagbuksan nito ng pinto at pinatuloy. Pasok ka, Iha Elena. Tulungan mo akong ipasok itong mga orders ko, ha? Nasa loob rin ang pera ko. Ninitian niya na lamang ang ginang at tinulungan nitong ipasok sa loob ng pamamahay nito ang mga pagkaing binili nito. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa bahay ng mga Del Rio. Napakaganda pala sa loob at napakalawak pa ng lawn. Dito sa loob ng kapagkainan, Iha. Pagtawag sa kanya ni Mrs. Del Rio. Kakaunti pa lamang ang mga taong naroon. Kaya lang ay napayuko si Elena dahil nahihiya siya sa mga naroon. Kumare, umorder ka pala sa chicken house. Their fried chicken is the best in town. Papuri ng isang ginang. Napangiti si Elena. Kahit papaano ay nakaka-proud na makarinig ng papuri mula sa isa sa mga mayayaman sa bayan nila. Ito na po yung panghuling box, Mrs. Del Rio. Ani ang napangiwi nang makaramdam ng tila mahapdi sa kanyang tuhod. Oh my gosh, Elena. May sugat ka sa tuhod mo. Anong nangyari sa'yo? Bulalas ni Mrs. Del Rio. Naalala niyang nadaganan pala ang isang paa niya ng motorsiklo kanina. Hindi niya na napansin na nasugatan pala siya. Napayuko na lamang ang dalaga nang makita ang dugo na umaagos mula sa tuhod niya hanggang pati na rin sa kanyang bindi. Mabilis ang pagtibok ng puso ni Elena. Pakaramdam niya ay umiikot ang paligid nang makita ang dugo sa sugatan niyang tuhod. Hala ko, Mari. Hiyaw ng isang babae. Nang pakaramdam ni Elena ay nagdidilim na ang paligid niya. Bago pa siya nawala ng malay, ay nakita niya ang savior niyang sundalo na sumalo sa kanya. Bumagsak ang maliit na katawan ni Elena sa isang matitigas at patipunong braso. Elena! Napasingap si Mrs. Del Rio nang nawala ng malay ang dalaga sa harapan nila. Mabuti na lamang at sinalo ito ng anak niyang si Brian na nakasakay sa wheelchair niya. Yaya Amelia, tulungan mo akong dalhin sa guest room ang batang ito. Wala na siyang malay. Utos ni Brian sa yaya niya. Binuhat niya ang dalaga at maingat ni inilapag sa malapad na kama ng guest room. May galos pa ito sa siko. Pinulsahan ito ni Brian. Wala namang masamang nangyari sa babaeng ito. Hinimatay lamang ito nang dahil sa takot sa dugong nakita dito. Takot ito sa dugo. Nakita niya kanina ang pagkawala ng kulay ng mukha nito nang may makitang dugo sa tuhod at binti niya. Parang nanggaling ito sa aksidente dahil may gasgas rin ang binti nito. Nakaramdam siya ng awa sa dalaga. Yaya, kumuha ka ng first aid kit at lilinisin ko ang sugat niya. Utos niya sa Yaya Amelia. Maingat na nilinis niya ang sugat sa tuhod nito. Medyo malaki rin pala ang sugat nito sa tuhod. Marami ring gasgas ang dalaga sa kanang binti. Nakita niya ring may pasa ito sa ibabaw ng tuhod at paa. Hila iyon na daganan ng motorsiklo. Posibleng nadisgrasya ito sa pagde-deliver ng order nila. Pinunasan niya na rin ang braso nitong may dumi at pati na rin inayos nito ang pagkakahiga. Anak, okay lang kaya si Elena? Puno ng pag-aalalang wika ng kanyang ina. Yes, Mami. Hinimatay lang siya dahil sa takot. Pero kailangan niya atang may x-ray. Mukhang na-aksidente ang batang ito papunta rito, Ma'am. Ani ni Brian na sinalat ang noo ng dalaga. Medyo mainit ito at may lagnat. Kaya't kumuha siya ng thermometer at tinignan ang body temperature ng dalaga. Kukontakin ko na lamang sa solidad, anak. Ani ang akmang tatawagan ng ginang na may-ari ng chicken house. No, ma'am. Baka mag-alala ang ginang. Okay lang naman si Elena. Dadalhin ko na lamang siya mamaya sa ospital pagkagising niya at magpapa-x-ray siya. Ako na rin po ang bahalang maghatid sa kanya. Wika ni Brian na ikinatigil ni Mrs. Del Rio. Kaya mo nang magmaneho, anak? Nagtatakang tanong ni Mrs. Del Rio sa anak. Simula kasi noong na-aksidente ito, ay hindi na ito nakalakad pa. Na-paralyze na kasi ang paa nito. Kaya hindi siya sigurado sa gagawin ng anak kay Elena. Makaya ko. Kasama ko naman si Mang Ricardo. Natatawang wika niya sa ina. Napangiti na rin ito. Napalaki niya ng mabuti ang kanyang anak. Mapagkawang gawa at maawain. Kahit na kay Elena na ngayon niya lamang nakilala. Si Brian Del Rio ay nasa 38 years old na. Ito ang namamahala sa kumpanyang naiwan ng kanyang ama.
Sila ang number 1 supplier ng armed forces ng bala, pati na rin armors at iba't ibang mga combat gear na ginagamit ng sandatahang lakas. 5 taon na simula noong nagkaasawa siya at wala pa rin silang anak nito. Hanggang ngayong taong ito ay nadisgrasya ang sinasakyan niyang kotse. Nawali nito ng brake, kung kaya naman ay binangga niya na lamang ang kotse niya sa tabi ng daan na merong nakapark na malaking trailer truck. Napakalaki ng pinsala ng aksidenteng iyon nang dahil sa nagkaroon ng paralysis ang lower part ng kanyang katawan. Nitong mga huling araw ay napapansin niya ang unti-unting pagbabago ng asawa niya. Nararamdaman niya rin ang malalamig na pakikitungo nito sa kanya. Pero hindi siya nawala ng pag-asang makakalakad muli. Ninais niyang magkaroon ng anak balang araw. Anak nila ng asawa niya. Mang Ricardo, dadalhin natin sa ospital ang batang ito. Palabas na sila ng gate ng matandang driver nang mamataan niya ang kotse ng kanyang asawa sa kabilang kanto. Nakatigil ito sa tapat ng lilim ng puno. Hindi niya makikita kung sino ang kasama nito sa loob at kung ano ang ginagawa nito sa loob ng kotse dahil tinted ang bintana nito. Kaya tinawagan niya na lamang ito. Mabilis naman itong sumagot at sinabing malapit na sa bahay nila. May binili lamang daw ito. Hindi na lamang nag-usisa pa si Brian at sinabihan ng asawa na may pupuntahan lamang siya saglit. Samantala, nagising si Elena sa kabilang paligid. Huli niyang naalalang nasa loob siya ng tahanan ni Mrs. Del Rio nang siya ay nawalan ng malay nang makita niya ang dugo mula sa sugatan niyang tuhod. May trauma kasi talaga siya sa dugo. Simula noong na-hostage siya at nakakita siya ng maraming dugo dahil sa isa-isang pinatay ng mga hostage taker ang mga kasamahan niya. Kaya naman grabing trauma ang inabot ni Elena noon. Minsan pa nga ay binabangungot siya ng dahil sa pangyayaring iyon. Napatitig siya sa likod ng lalaki na nakasakay sa wheelchair, nakausap ng isang doktor. Hindi nito nakitang gising na siya. Minor injuries lang po ang tinamo niya, Mr. Del Rio. Base sa resulta ng x-ray, ay okay lang po ang pasyente. Mga pasa lamang ang tinamo niya at pati na rin minor wounds. Kaya walang dapat na ipag-alala sa kanya. Maaari niyo na po siyang dalhin pa uwi, sir. Ibigay niyo na lamang po itong mga gamot na pain relievers at pati na rin antibiotics sa pasyente. Napatahimik si Elena na dahan-dahang bumangon. Masakit lamang ang katawan niya. Sir? Napasingap si Elena nang makita niya ang mukha ng lalaking nakatalikod sa kanya. Ang lalaking kay tagal niya nang hinahanap. Ang lalaking nagdikta sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Ganoon-ganon pa rin ang mukha nito. Simula ng huling pagkikita nila, wala itong pinagbago. Mabuti at gising ka na. Hinimatay ka kanina sa bahay matapos mong may deliver ang pagkain na in-order ni Mami. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi nakapagsalita si Elena nang lumapit sa kanya ang lalaki. Parang sandaling tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hey, I'm Brian. Anak ako ni Mami Sonia Del Rio. Inilahad pa nito ang mga kamay sa harapan niya. Napakagatlabi na lamang tinanggap ni Elena ang mga kamay nito. Ang saya nang nadarama niya nang makita itong muli. Pero nagtataka siya kung bakit nakaupo ito sa wheelchair. Hindi pa rin siya nakapagsasalita at wala siyang mahagilap na salitang sasabihin dito. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo, Elena? Napangiti na lamang si Elena na umiiling. Good, para maihatid na kita sa mama mo. Hindi yun sinabihan ni Mami sa nangyari sa'yo dahil baka mag-alala ng lubos. Maraming salamat po. Ako po si Elena. Napayuko na lamang si Elena sa hiya nang mapansing hindi pa pala niya binibitawan ng kamay nito. So, let's go. Ihatid na kita sa inyo. Maraming salamat po talaga, sir. At pasensya na po sa abala. Aniya noong nasa loob na nga sila ng kotse ni Brian po. Kanina ka pa paulit-ulit. Kailangan mo ng tulong kaya tinulungan kita. Kahit sino pang nangangailangan ng tulong, basta kaya kong tumulong ay gagawin ko. Napakalawak ng ngiti ni Elena nang makarating na sila sa kanilang bahay. At isa pa nilakihan ng tip para kay Elena. Next time mag-iingat ka ha. Wika pa nito bago ito umalis. Alalang-alalang mamasulidad niyang sinuri ang mga pasa niya at sugat sa tuhod. Ano bang nangyari, anak? Ikinuwento niya sa kanyang inang nangyari sa kanya.
lalong-lalo na ang mga taong napakasama ng ugali. Sinabi niya rin sa ina na si Brian ang lalaking nagligtas sa kanya noon sa hostage taking. Nagkakamali ka lang siguro, anak. Hindi naman sundalo si Sir Brian eh. Siya ang CEO ng kumpanya nila. Nagkakamali ka lang at kalimutan mo na yung kilig na nadarama mo dahil may asawa na yon. Mahabang litanya ng kanyang mama Soledad. Manaman, hindi ko naman po jajawain si Sir Brian, no? Masaya lamang akong nakita siya at sa wakas ay nakilala. Hindi kaya ako nakapagpasalamat sa kanya noon. Sagot niya naman sa kanyang ina. Talaga lang ha? Anak, may asawa na yung tao. Muling paalala ng kanyang ina. Opo ma, alam kong may asawa na si Sir Brian. Saka ang tanda na noon, no? Halos 10 taon po yata ang tanda niya sa akin. Napangiwi na lamang siya nang maalalang sinabihan siya ng doktor na palitan ng bandage ng kanyang paa. Kinabukasan ay hindi na muna nag-deliver ng pagkain ng dalaga dahil medyo masakit pa ang sugat nito sa tuhod. Ingat na ingat pa siya para hindi dumugo ang tuhod niya. Baka imatay na naman kasi siyang muli. Pero hindi nawala sa isipan niya si Sir Brian. Nakapanlulumo na hindi man lamang siya naalala nito. Gusto niyang personal na pasalamatan nito sa pagliligtas sa kanya noon. Pati na rin si Mrs. Del Rio. Sa mga sumunod na araw sa bahay ng mga Del Rio, pinagpapawisan ng malagkit si Brian habang isinasagawa ang exercise ng kanyang mga paa sa loob ng kwarto niya. Kahit nahihirapan siya, ay kailangan niya itong gawin para sa kanyang sarili. Napapansin niyang tila nawawala ng gana ang kanyang asawang si Stella sa kanya. Halos araw-araw itong pumupunta ng opisina nila. Ito na rin ang namamahala ng kanilang negosyo nang dahil sa pagkakaparilsa ng mga paa niya. Naalala niya pang sinabi ng kaibigan niya sa army na iniimbestigahan ang mga nangyari sa kanya na sinadyang putulin ang brake ng kanyang sasakyan sa loob ng building ng kumpanya nila. Napaka-imposible pang nasira ang CCTV sa mismong araw na yun sa kanilang garahe kung saan doon tinanggalan ng brake ang kotse niya. Alam niyang nagkamali ang mga pulis sa sinabi nitong mechanical defect ng sasakyan niya ang dahilan ng aksidente. Alaga ni Mang Ricardo ang kotse niya. Isang magaling na mechanics ang matanda, kaya hindi siya naniniwalang walang anomalyang nangyari sa pagkakaaksidente niya. Sadyang may mga taong ninais siyang mawala sa mundo, o kaya naman ay may lihim na galit sa kanya. Balang araw ay makikilala niya rin ang mga ito. We need to get rid of him. Hindi na naalis sa isipan niya ang sinabi ni Stella sa kausap nito sa telepono noong unconscious pa siya sa ospital. Pero malinaw niyang narinig ang mga iyon kahit unstable pa ang kondisyon ng katawan niya. Hindi niya mapigilan ang sarili na pagdudahan ng asawa niya. Instinct niya na ang nagsasabing may mali sa mga nangyayari sa buhay niya. Namumuha ang butil-butil na pawis ng noo niya nang bumabalatay ang sakit ng lower part ng katawan niya noong pinilit niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Kaya mo yan, Brian. Kaya mo yan. Napapapikit siya nang maramdamang tila tinutusok ng karayom ang mga paa niya nang inihakbang niya ang kanan. Pero nagawa pa rin niya. Isang hakbang pa. Isa pa. Napaungol si Brian nang bumagsak ang malakas na katawan niya sa sahig ng kwarto. Nakaramdam siya ng sakit sa balikat. Pero sa mga paa niya ay wala siyang nararamdaman kung hindi pa mamanhid. Nagulat na lamang siya nang bumukas ang pinto ng kwarto niya at iniluwa roon si Elena na noon ay baka sa mukha ang pag-aalala sa kanya. Dali-dali siya nitong itinayo mula sa sahig at inalalayan siyang makaupo sa wheelchair niya. Ano pong nangyari sa'yo, Sir Brian? May kukunin ka po ba? Ako na lang po. I'm fine, Elena. Bakit ka narito? Ani nitong inabot ang tuwalya at pinunasan ng mukha na pawis. Hindi po kasi ako nakapagpasalamat kay Mrs. Del Rio dahil sa kabutihan niya sa akin. Kaya may dala po akong chocolate cake na niluto ko po. Naiihi kasi ako kanina, kaya napadaan po ako dito sa kwarto mo at narinig ko ang malakas na kalabog dito sa loob. Pasensya na po at pumasok ako. Kinakabahan kasi ako. Baka may masamang nangyari sa inyo. Kanina pa kasi inililibot ng butihing ginang na si Mrs. Del Rio sa loob ng kanilang tahanan nitong dalaga, kahit naituro sa kanya na ito ang kwarto ni Brian. Okay lang ako. Salamat. Pero gusto kong tikman ang cake na dala mo. Nasaan na ba yon? Masayang wika ni Brian.
Kit na palawak na lamang ang ngiti ni Elena na itinulak ang wheelchair ni Brian papalabas ng kwarto niya. Inihatid niya ito sa hapag kung saan saktong hiniwa ni Mrs. Del Rio ang chocolate cake na dala ni Elena. Who is this woman? Nakakulot na tanong ni Stella, nakakarating pa lamang. Naniningkit ang mga mata niyang nakita si Elena na inabutan ng plato si Brian. Anak ni Aling Sol. Sagot ni Mrs. Del Rio. Sandaling napatigil si Elena sa babaeng kaharap niya ngayon. Ito yung babaeng kasama noong lalaking bumangga sa kanya. Naalala niyang pinag-uusapan ng mga ito si Brian. Kilala kita. Ikaw yung walang modo na delivery girl na bumangga sa kotse ko. Naniningkit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Napaatras si Elena sa takot. Baka singilin siya nito ng bayad sa pagkakagasgas ng kotse nito. Ma'am, humingi po ako ng sorry sa inyo ng boyfriend mo. Hindi ko po talaga yung sinasadya. Yung boyfriend po kasi, bigla-bigla na lamang pong nagpreno ng walang signal. Kahit nabangga ko po yung likuran ng kotse mo. Namumutlang wika ni Elena kay Stella. Teka, anong boyfriend ang pinagsasasabi mo? Sandalihan. Si Carlos kasi ang nagmamaneho ng sasakyan noon, honey. Napagkamalan nitong bukok na ito na boyfriend ko. Wika ni Stella na nauutan. Pero nakita ko kasing gagawan mo pa talaga ako ng kasalanan sa asawa kong babae ka, ha? Han, binangga ng babae niya ng likod ng kotse ko, kaya merong gasgas. Mabuti at narito ka na para bayaran mo ang pagpapapintura noon. Napangawi si Elena. Sobrang sinunghaling ng babaeng ito. At ito pa pala ang asawa ni Brian. Ma'am, hindi ko po kasalanan yun. Bigla po kayong tumikil sa daan. Hindi kayo nagsignal. Kahit nabunggo ko po ang likuran nyo. Pagpapaliwanag ni Elena. Dari sinap, napagawa mo naman na yung kotse, hindi ba? Hindi mo ba nakita ang sugat ni Elena sa tuhod? Hindi pa nga yun gumagaling Stella eh. Be considerate naman sa tao. Saan naman kukuha ng ipang babayad yan sa'yo? Ani ni Brian, na kinabigla ni Elena. Hindi niya inaasahang kakampiyan siya ni Brian. Pasensya na po, ma'am. Ani ang napayo ko. Hayaan mo na, Iha Elena. Halika na. Maupo ka na sa tabi namin ni Brian. Nang makakain ka, sabayin mo kaming kumain itong chocolate cake. Nakangiting saad ni Mrs. Del Rio. Salamat po, ma'am. Nakangiting wika niya, pero ramdam niya ang talim ng mga tingin ni Stella sa kanya. Han, dapat nagpapahinga ka, ha? Saka wala ka namang exercise sa katawan mo. And look at yourself. Kumakain ka pa ng very unhealthy food. Puna ni Stella sa asawa. Masarap naman Saka minsan lang naman to, Han. Luto ni Elena to. Baka gusto mo. Whatever. Kagad na umalis na ito sa harapan nila at dumiretso na sa loob ng kwarto ng mag-asawa. I'm sorry about my wife. Medyo mainitin talaga ang ulo nun. Napakabait talaga ni Brian at ni Mrs. Del Rio. Ibang-iba sa ugali ni Stella. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa hapon na, kahit nagpaalam na siya sa mag-ina at nagpasalamat ulit. Napatigil siya nang makita ang kotse ni Stella na papaalis ng bahay ni Mrs. Del Rio. Noong nakaalis na ito, ay saka pa lamang umangkas sa motorsiklo si Elena. Sa di kalayuan, ay nakita niyang may sumakay na lalaki sa loob ng kotse ni Stella. Hindi siya nagkakamali. Ang lalaking iyon ang kasama ni Stella noong araw na iyon na nabanggo niya ng kotse ang mga ito. Naghalikan pa nga ang mga ito sa harapan niya. Masama ang pakiramdam ni Elena at hindi napigilan ang sarili na makapag-isip ng masama nang dahil sa inaksyon ni Stella at noong tinatawag na Carlos. Nakita niya ang lalaking iyon na kasama sina Brian at Stella sa araw ng kasal nila. Isa ito sa mga best man nila. May malaki kasing photo frame ang nakalagay doon sa sala. Wala sa sariling sinundan ni Elena ni Stella at Carlos. Napatigil siya nang maalalang mali na ang ginagawa niya. Hindi siya pwedeng makialam sa mga personal na bagay sa buhay ni Brian at Stella. Wala naman kasi silang koneksyon sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, ay nakabalik na sa pag-aaral si Elena. Naging okay na rin ang kanyang sugat sa tuhod at pati na rin mga galos. Okay naman ang kanyang buhay at ito ay masaya. Pero gusto niyang ipaalala kay Brian na siya ang dalagitang ililigtas dito dati. Hindi niya yun magagawa dahil inunahan siya ng nadaramang hiya. Nagulat siya ng isang araw ay pinatawag siya ni Mrs. Del Rio sa bahay nila. Nais daw nitong matutong magluto ng cake. Wala si Brian sa bahay nang dumating siya.
kaya't nakaramdam siya ng panlulumo. Sasabihin niya na sana ngayon kay Brian ang patungkol sa nakaraang pagliligtas nito sa buhay niya. Tita, isang sundalo po ba dati si Sir Brian? Tanong niya habang naghahanda sila ng mga kagamitan para sa iluluto nilang cake. Oo, dati pero tumigil na siya dahil kailangan niya ng pamahalaan ng negosyo ng pumalaw niyang ama. Bakit? Nakita ko si siya dati na nakasuot ng army uniform, tita. Medyo matagal-tagal na rin yun eh. Maya-maya pa, ay nagulat na lamang sila nang dumating si Estela na nagdadapo. Nakasunod naman dito si Brian na nakasakay sa wheelchair. Halatang nag-aaway ang dalawa. Who is it ha? Inis na tanong ni Brian kay Estela. Sinasabi na sa'yo nagkakamali ka lang. Wala akong lalaki. Wala ka namang nakita sa loob ng opisina, hindi ba? Pulyo naman ni Estela kay Brian. Mas lalong naningkit ang mga mata nito noong makita siya sa kusina. At ikaw babae ka, anong ginagawa mo rito? Galit na galit itong nagmarcha papalapit kay Elena. Stop right there, Estela! At huwag na huwag mong sasaktan si Elena. Napatigil si Estela nang marinig ang dumadagungdong na boses ni Brian. Galit na galit ito sa kanya. Dahil sa akmang pagsugod niya kay Elena. Kumukulo talaga ang dugo niya kay Elena. Kinakampihan mo ang pastupang iyan? Naniningkit ang mga mata nitong nilingon si Brian. Sandali, ano ba problema niyong dalawa ha? Nagtatakang tanong ni Mrs. Del Rio. Ngayon niya lamang nakikitang nag-away ang ganito ang dalawa. Sinabi ko lang naman sa babaeng yan na pwede na kaming maghiwalay kung hindi niya kayang tiisin ang pagiging lumpo ko. May lalaki ang babaeng yan, kaya't mas mabuting maghiwalay na kami. Natigilan silang lahat habang si Estela ay napapailing na lamang sa sinabi ni Brian. Kung ano-ano na lang kasi ang pumapasok dyan sa utak mo eh. Inis na wika niya kay Brian at iniwanan ito sa kusina. Dumiretso siya sa kwarto nila. Nanginginig siya sa galit sa sinabi sa kanya ni Brian. Okay lang pala rito na maghiwalay silang dalawa. Nagpupupuyos ang damdamin niya. Mahal naman talaga niya ang asawa niya. Kaso nahihirapan na siyang alagaan ito sa kalagayan nito. Kaya tuluyan na nga siyang nadarang sa tukso. Ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Carlos na matalik na kaibigan ni Brian. Naging mainitin na kasi ang ulo ni Brian simula nung naparelasa ang lower part nito. Idagdag pang, tao lang rin naman siya at may pangangailangan rin. Lalo na at gustong-gusto niya sanang magkaroon ng anak. Mas lalong hindi na siya magkakaroon pa ng anak nang dahil sa nangyari kay Brian. Bumuhos ang malamig na tubig mula sa shower sa katawan niya. Kamuntika na silang nahuli ni Carlos kanina nang biglang dumating si Brian sa opisina nila nang walang pasabi. Ito rin ang unang pagkakataon na sinuri ni Brian ang kumpanya. Nagdududa na kaya ito sa kanya? Kiniskis niya ang katawan niya na kanina lang ay pinasadahan ng halik ni Carlos. Nag-iinit na tuloy ang katawan niya nang maalala niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Carlos. Pero kahit papaano ay napapasensya nito. Natutugunan nito ang mga pangangailangan niya bilang babae. Parang pakiramdam niya ay nawala na siya ng damdamin kay Brian. Hindi niya naman magawang iwan si Brian dahil nasasayangan siya sa manang makukuha niya kung sakaling mawawala na ito. Napakalaki na ng kumpanya ni Brian. Kaya't sayang rin ang kanyang makukuha mula rito. Gagawa siya ng paraan para maiayos ang lahat. Pagkalabas niya sa banyo, ay kaagad niyang tinawagan si Carlos. Carlos? Love? Pagkita tayo bukas ha? Panimula niya. Dinig na dinig niya ang panunudyo nito sa kanya. Kaya't lumabas siya ng kwarto sapagkat baka marinig siya ni Brian. Tumungo si Stella sa beranda na nakangiti habang kausap si Carlos sa telepono. Pagdududa lang naman ang meron si Brian sa kanya. Wala itong pulidong ebidensya na nagpapatunay na may kasalanan siya rito. Love, bakit kasi ayaw mong makinig sa suwestyon ko? Mas madali yun at malinis. Walang makakaalam kahit pa ang doktor. Alam niyang matalino si Brian kahit papaano. Kasi itong ex-army. At hindi ito basta-basta dahil mataas ang ranggo nito. Kahit natatakot rin siya na baka kung malaman nito ang gagawin niya, tsaka ilagot siya. Bala kasi ni Carlos na painumin ng lason si Brian. Pero pinigil niya ito dahil natatakot siya. Paano na lamang kung malaman nito ang plano nilang gawin? Love, mag-isip ka ng ibang paraan.
Alam mong narito si Mami palagi sa bahay at hands-on dito sa pag-aalaga kay Brian. Kaya hindi pwede ng ganyan. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Pumalpak na ang ginawa nilang plano dati. Si Carlos kasi mismo ang nagtanggal ng brake ng sasakyan ni Brian. Ngunit sinuwerte at nabuhay pa si Brian. Kaso nga lang ay nalumpo. Hindi na ito makakalakad pang muli dahil sa pagkaparalisa ng ilang nerves nito sa spine na konektado sa kanyang mga paa. Napabuntong hininga na lamang si Stella. Mag-hire na lang ulit ako ng goons lab, suwestyon ni Carlos habang ito'y nakangisi. Ayoko ng ganyan. Masyadong brutal, love. Basta sa ngayon, kailangan muna natin mag-isip ng mga magagandang paraan. Gusto ko yung malinis ang pagkakagawa. Ayokong may bahid ng kapalpakan. Dahil kapag sumablay tayo, ay lagot talaga tayong pareho. Seryosong saad ni Stella pagkatapos ay nagpaalam na kay Carlos sa telepono. Hindi mapalagay si Elena nang makauwi na siya sa bahay nila. Kanina pa siya pabiling-biling sa higaan nang maalala ang narinig niyang pag-uusap ni na Carlos at Stella. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit talagang binabagabag talaga siya ng kanyang konsensya. Hanggang sa tatagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na sumakay sa motorsiklo. Kailangang malaman ni Sir Brian ang lahat. Kailangan ko siyang balahan sa gustong gawin ng asawa niya at ni Carlos. Pinaandar niya ang motorsiklo niya. Elena, saan ka pupunta? Gabi na. Tanong ng kanyang ama na si Mang Antonio. Pa, sandali lang. Napalunok si Elena at nag-aalinlangan kung ano ang sasabihin niya sa ama. Pero hindi niya pa nagagawang magsinungaling lalo na't sa mga magulang niya. Sabi ko saan ka pupunta? Bumaba ka nga muna dyan ng motorsiklo mo. Gabi na. Lumapit sa kanya ang ama. Naroon na rin ang mama sa edad niya. Pa, ma, nasa panganib po si Sir Brian. May binabalak na masama si Ma'am Stella sa kanya. Nakalukot ang noo ng kanyang ama at ina. Kaya ipinaliwanag niya sa dalawang nangyari kung paano niyang nalaman ang lahat. Abala sila sa pagkakwentuhan nang hindi nila napansin na lumagpas na pala sa oras ang gamot ni Brian. Bigla yung naalala ni Mrs. Del Rio, kaya siya na lamang ang kumuha dahil nasa sala naman ito. Saktong nakita niya si Ma'am Stella na may kausap sa telepono na tila ingat na ingat sa mga kinikilos. Na-curious siyang bigla, kaya palihim niya itong sinundan sa may beranda at doon niya narinig ang lahat ng pag-uusap nilang dalawa ng karelasyon nitong si Carlos. Magagawa yun ni Ma'am Stella sa asawa niya? Sigurado ka ba, Elena? Nagulat na tanong ng kanyang ama. Pa, ma, kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Gustong mapaiyak ni Elena sa harapan ng mga magulang niya. Naghahalo sa ngayon ang kalituhan ng puso at isipan niya. Sinasabi ng puso niyang kailangan ay malaman ni Brian ang lahat, habang sinasabi naman ng isipan niyang huwag siyang makialam at kaya na ni Sir Brian ang sarili nito. Anak, subukan mong kausapin si Sir Brian. Suwestyon ng mama sa edad niya. Ma, paano kung hindi siya maniwala sa akin? Nag-aalala niyang tanong sa ina. Wala kang magagawa dyan, anak. Ang mahalaga ay nasabi mo sa kanya ang lahat. Ani ng kanyang ama, na seryoso ang mukha habang nagsasalita. Salamat pa, ma. Bulas na lamang niya at yumakap sa kanyang ina at ama. Tuluyan niya nang nilisan ng bahay nila at tumuloy sa pamamahay ng mga Del Rio. Pagdating niya roon, ay nagulat ang katulong ng mapagsino ang kumatok. Gabi na kasi, pero pinatuloy naman siya nito nang makilala siya. Nagulat si na Mrs. Del Rio nang siya ay makita ng mga ito. Naroon na rin si Brian at Stella na kumakain. Paano niyo ba masasabi sa ngayon ang kailangan niya kay Brian? Kayong naroon si Stella sa tabi nito. Iyan ang kailangan mo at napasugod kang gabing-gabi na? Takang tanong ni Mrs. Del Rio. Ma'am, may kailangan sana akong sabihin kay Sir Brian. Natatakot niyang wika. Hindi niya napigilan ang panginginig ng kamay. Napakulot ang noo ni Brian. Si Stella naman ay nakasimangot lamang at walang inig. Tungkol saan ba yan, Elena? Sir, importante lang po ang sasabihin ko. Nakayo kong wika niya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Brian. Malaki ang pasasalamat niya ng pagbigyan siya ni Brian. Inanyayahan siya nitong mag-usap silang dalawa sa loob ng opisina ni Brian na nasa loob rin ng bahay. Mas lalong kinabahan si Ellen. Paano niya masisimulan ang sasabihin niya kay Brian? Sir Brian? Panimula niya ng nauutal. Kuya Brian na lamang ang itawag mo sa akin. Ano yun, Elena?
Sige po, Kuya Brian. Pinagpapawisan pa ng malapit si Elena nang sinimulang ikwento kay Brian ang lahat ng narinig niya at ang lahat ng nakita niya noong araw noong unang nagkita sila ni Estela at Carlos. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng kamao ni Brian. That's enough, Elena! Napatikil si Elena sa pagsasalita ng magalit si Brian. Siningalan siya nito. Welcome ka dito sa pamamahay namin dahil close kayo ng mami ko. Pero hindi ibig sabihin nun na panghihimasukan mo na ang personal na buhay ko. Kilala mo ba si Carlos? Kuya Brian, I'm just telling the truth. Maluwa-luwa ang mga mata ni Elena matapos siyang singalan ni Brian. Carlos is like brother to me, kaya hindi niya magagawa sa akin ng ganito, Elena. Stella is my wife, kaya tigilan mo ang paninira sa asawa ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahal ako ng asawa ko. Kuya, I just wanted to help you. Dahil sa kabutihan niyo sa akin. Hindi niya na natapos pa ang sasabihin nang itinuro sa kanya ni Brian ang key. Leave! Leave now, Elena! At kalimutan mong sinabi mo sa akin ang bagay nito ngayon. Nanggigigil sa ni si Brian. Pero natigilan naman siya nang makita ang mga luha sa mga mata ni Elena. That ay sa mga tingin niya ay hindi marunong magsinungaling. Gusto lang kitang iligtas. Sapat na sa akin ang nasabi ko sa'yo nasa panganib ka. Good night, Kuya Brian. Patakpong lumabas ng malaking bahay ng mga Del Rio si Elena na may luha sa mga mata. Sana'y nanahimik na lamang siya. Pero gusto niya lang naman na iligtas si Brian dahil utang niya rito ang buhay niya. Natigilan siya nang makita niya si Stella na naroon sa motorsiklo niya. Kinakabahan si Elena. Bakit kaya narito ito sa labas? I've already knew everything. Alam kong gusto mo ang asawa ko. Pero kawawa ka naman. Nitsapwera ka ni Brian, honey ko. Natatawang wika nito. Pinahid ni Elena ang luha sa mga mata niya. Nakakairita ang kasamaan ng babaeng ito. Alam ko rin ang masamang binabalak niyo ng kabit mo, Ma'am Stella. Hindi ka magtatagumpay. Nanlisik ang mga mata nito sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Nag-aalalang wika ni Stella kay Elena. Sabi ko, alam na ni Kuya Brian ang lahat ng kasamaan mo at lahat ng balak niyo ng kabit mo. Nakangisi si Elena, sabay paandar ng motorsiklo at iniwan si Stella na nanggigigil. Paano kung totoo ang sinabi ni Elena? Na alam na ni Brian ang patungkol sa mga plano nila ni Carlos. Napuno ng pag-aalinlangan sa utak ni Stella na pumasok sa loob ng malaking bahay ng mga Del Rio. San ka ba galing, Han? Halos mapalundag pa siya nang biglang magsalita si Brian mula sa veranda. Pero parang okay lang naman ito, na tila walang nangyari. May binili lang ako sa labas. Ani ang lumapit kay Brian at yumakap sa katawan nitong nakaupo sa wheelchair. Nakainom ka na ba ng gamot? Sandali ha, ikukuha kita. Malambing na wika ni Stella, sabay tayo nito. Naalala ni Brian ang sinabi sa kanya ni Elena. Naikuyom niya ang kanyang kabao. Hindi niya lubusang maisip na magagawa ito ni Elena na siraan sila ng asawa niya. I'm done, Han. Nakainom na ako. Hindi alam ni Brian sa sarili, pero nagsinungaling siya kay Stella. Another part of him ang nagsasabing hindi sinungaling si Elena at isa itong mabuting tao na may malasakit sa kapwa. Hindi niya ininom ang gamot ng gabing ito. Ipapasuri niya ang mga gamot na iniinom niya bukas. Nang dahil sa kagustuhang maialis na si Brian sa buhay niya, ay pumayag siya sa gusto ni Carlos. Inihatid nito sa kanya kanina ang mga laso na tableta na ipapalit niya sa mga gamot ni Brian. Kakayanin niya ito. Natapos niya ng palitan ng mga isang boteng gamot ni Brian. Dahan-dahan daw ang epekto ng gamot na iyon. Hindi fatal at hindi kaagad na umiepekto. Lalamay muna ito sa katawan ng tao at dahan-dahan itong papatayin ng sistema ng tao hanggang sa malagutan ito ng hininga. Malayo na raw ang isang buwan para sa pananatiling buhay ni Brian. Ayon pa kay Carlos, kaya't gagawin niya na lamang ito. Para sa kaliyahan at kaligayahan ko. Aniya sa sarili, sabay tapon ng mga gamot ni Brian na nasa bote at bowl, at ipinlash ito. Magkamukha ang laso na tabletang inilagay niya sa wala namang laman na bote ng gamot ni Brian. I'm sorry, Han. I'm so sorry. I just can't live with you any longer. Isa ka ng inutil at walang silbi sa buhay ko. Si Carlos na ngayon ang mas mahalaga sa akin.
Ani ang tinakpan ng bote ng gamot ni Brian at ibinalik sa lagayan. Kinabukasan, pagising ni Brian ay wala na sa tabi niya si Stella, kaya dahan-dahan siyang tumayo gamit ang mga paa niya. Napakalaki ng iginaling niya dahil naigagalaw niya na ang kanyang mga paa, pero hindi niya pa magagawang maglakad ng malayo. Nakakatulong ang physical therapy sa mabilis na paggaling ng mga paa niya. Itinago niya ito kay Stella dahil gusto niya itong sorpresahin. Ngunit mukhang hindi niya ata may tutuloy ang sorpresang gagawin niya. Narinig niya ang mga yabag ni Stella papalapit sa kwarto nila. Kaya patakbo at halos tinalo na niya ang kama. At nagkunwaring tulog siya. Yes, love. Pupunta ako mamaya, okay? Aalagaan ko lang sa si Brian. Alam mong nagdududa na yan sa atin, hindi ba? Mahinang bulong nito sa kausap sa telepono at maingat nang naupo sa kama nila. Totoo ang sinabi ni Elena na may relasyon ang dalawa. Paano kaya ang sinabi nitong may balak na masama sa kanyang matalik na kaibigan at pati na rin si Stella? Gusto niyang makalikom ng ebidensya sa kataksilan ng dalawa at kailangan niya si Elena sa binabalak niyang gawin. Matalino ang batang si Elena at napalapit na ang loob niya rito bilang isang kapatid. Napakabait nito sa kanya. Nasinghalan pa naman niya ito kagabi. Kaya mamaya pagkagaling niya ng laboratory, matapos ang test na gagawin sa gamot niya, ay pupuntahan niya ang dalaga at hihingi siya ng tawad rito sa nagawa niya kagabi. Umiiyak pa naman iyon na umalis ng bahay nila. Nakita niya ang pag-alis ng sasakyan ni Stella sa bahay nila. Pupunta raw ito sa opisina, pero nabasa niya kanina ang mensahe ni Carlos na magkikita ang mga ito. Sobrang sakit ng nadarama ni Brian, pero pinipigil niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras para bukuhin niya ang mga ito. Sa kalokohang ginagawa nila, may balak siya para sa dalawa. Matitikman ng mga ito ang pait ng kanyang ganti sa ginagawa ng mga itong panloloko sa kanya. Ipapakulong niya ang asawa at pati na rin ang kanyang matalik na kaibigan sa oras na makumpleto na ang mga ebidensya niya. Tumayo sa wheelchair si Brian at kahit na nahihirapan na itiniis niya ang lahat ng sakit, namamanhid pa ang mga paa niya sa tuwing nahakbang niya ito. Subalit nagsusumigap siya. Napapikit siya sa sobrang sakit noong nakailang hakbang na siya at konti na lamang ay maabot na niya ang pinto. Hanggang sa natatawa si Brian nang naabot niya na talaga ang pinto. Dahan-dahan naman na siyang bumalik sa kama at doon ay napahiga na nakadipa. Napakasaya niyang nakalakad at nakatayo na siya. Kailangan niyang mapatingin ang gamot na nasa bote doon sa may laboratory. Simula ngayon ay mag-iingat na talaga siya. Sir, hindi ito ang gamot mo. Laso nito na dahan-dahang pumapatay sa nervous system mo. Saan ba ito galing? Takang tanong ng chemist sa laboratory. So ano bang epekto nito sa katawan ng tao? Tanong ni Brian. Dahan-dahang mapaparilsa ang mga ugat sa katawan mo, sir. Maaari mo itong kamatay kapag patuloy mo itong ini-intake. Salamat. Tinapik niya ang kilalang chemist at umalis na nga. Hindi niya itinapon ang lason at nagkunwari siyang iniinom ito araw-araw. Kailangan niya ngayon ng tulong ni Elena. Sana lamang ay hindi ito tumanggi sa kanya. Sana hindi ito nagtampo sa kanya. Kaya't pinuntahan niya si Elena sa paaralan nito. Gulat na gulat si Elena. Nang paglabas niya sa paaralan, ay nakita niya si Brian na naghihintay sa kanya. Nakangiti na ito na tila hindi na ata galit sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit dito at excited siyang nakita itong nakatayo. Kuya Brian, nakakatayo ka na? Tumango lamang ito at ginulo ang buhok niya. Binuksan nito ang pinto ng kotse at giniya siya papasok. Nakita niyang naglalakad na nga ito, kaya't masaya siya para rito. At sana lamang hindi naman pala ito galit sa kanya. Nagulat siya sa pakikiusap ni Brian sa kanya. Ninayos nitong doon muna siya tumira sa bahay ng mga Del Rio. Dahil siya na lamang at ang mami niyang pinagkakatiwalaan nito. Nalaman na pala nito ang lahat. Mula sa kataksilan ni Stella hanggang sa masamang balak ni na Carlos at Stella sa kanya. Maraming salamat, Elena. At please tulungan mo ko. Just this once. Para mahuli ko sila sa mga kasama nila. Anitong nakikiusap sa kanya. Anong gagawin ko, Kuya Brian? Napakalawak ng ngiti ni Brian nang kaagad na pumayag si Elena sa pakiusap niya. May delivery man naman na sila ng mga orders nila sa chicken house. Kaya okay lang kung magtatrabaho siya kay Brian. Simula ngayong araw, ikaw na ang in charge ng mga pagkain at gamot na iinumin ko.
Tumango naman si Elena sa sinabi ng Kuya Brian niya. Bakit napakabait mo sa amin ni Mami? Hindi napigilang bulalas ni Brian. Hindi mo na ba talaga ako naaalala, Kuya Brian? You saved me once, at pangalawang buhay ko na itong meron ako ngayon. Ako yung dalagitang niligtas mong buhay sa isang hostage crisis noon, dun sa paaralan namin. Maluwalo ang sagot ni Elena. Ikaw ang batang yon, Elena? Hindi makapaniwalang tanong ni Brian. He is really getting old, at hindi niya na ito naaalala. Tumango naman si Elena. Yes, Kuya Brian. Kaya hindi kakayanin ng konsensya kong pabayaan ka na lamang na mapahabak dahil utang na loob ko sa iyong buhay ko. Napatawa si Brian at sinabing kahit na sinong tao ay tutulungan niya kapag nangangailangan ng tulong. Sadyang napakabuti talaga ng puso ng lalaking ito. Si Brian na mismo ang nagpaalam kina Mang Antonio at Aling Soledad. Isasama niya na muna si Elena sa bahay nila. Sinabi lahat ni Brian na kailangan niya si Elena. Ipinangako niya rin sa mga magulang nitong hindi niya ito pababayaan sa loob ng bahay nila. Kailangan niya lang talagang makalikom ng mga ebidensya laban kay Stella at Carlos. Hindi siya makakagalaw ng maayos kung wala siyang kakuntsaba, kaya kailangan niya si Elena. Pagdating sa bahay ng mga Del Rio, nagsalubong ang kilay ni Stella nang makitang tulak-tulak ni Elena ang wheelchair ni Brian. Kanina pa siya nakabalik ngunit nagtataka siya nang walang Brian ang naratnan niya sa bahay. Daig pa ng lumpong ito ang kumpleto sa paa kung gumala. Bakit magkasama kayo? Hindi ba sinabi ko na sa iyong balantika that you stay away from my husband? Mahinang wika ni Stella, subalit may diin ang mga salitang binigkas nito. Honey, stop it. I hired Elena to be my personal assistant dito sa loob ng bahay dahil masyado kang busy sa negosyo para hindi mo na ako alalahanin pa. Matanda na rin si Mami. Nararamdaman ko kasing nanghihina na masyado ang katawan ko. Pati paglipat ng wheelchair ay nararamdaman ko ang hirap. Paliwanag ni Brian. Kaya tumigil na lamang rin si Stella sa kakaduda. Iniisip niya na lamang na this is good dahil kapag napornada ang plano nila, meron na silang magagamit na scapegoat. Si Elena ang pagbibintangan nila sa lahat. Napangiti na lamang si Stella. This is such a brilliant plan. Elena, ihatid mo na ako sa kwarto. Gusto ko nang magpahinga. Ihanda mo na rin ang mga pagkain ko habang nagpapahinga pa ako. Para pagising ko ay makakain na ako. Wika ni Brian. Kaagad na itinulak ni Elena ang wheelchair ni Brian papunta sa loob ng kwarto nito. Pinigil niya ang tawa sa galing na umakting ni Brian. Pagdating nila sa loob, ay tawanan sila ng tawa ng dalawa. Pero kitang-kita niya sa mga mata nito ang sakit at pait na nadarama sa ginagawa ni Stella na pagtataksil sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ay nagsimula na nga si Elena sa trabaho niya bilang taga-silbi ni Brian. Walang kaalam-alam si Stella na nakalakad na ulit ang asawa niya at nasusundan siya ni Brian dahil sa tulong ni Elena. Si Elena ang palihim na nakikinig sa mga usapan ni Stella at Carlos. Nagkukunwari naman si Brian na nagsisimula ng manghina ang katawan. Han, ano bang nangyayari sa'yo? Mukhang namumutla ka lalo ng mga lumipas na araw May dinaramdam ka ba? Tanong ni Stella sa asawa. Wala naman, Han. Napapagod lang ako. Sige na, pumunta ka na sa opisina. Nariyan naman si Elena Kapag may kailangan ako, siya nang bahala. Nagkukunwari pa si Stella na tila nagsiselos kay Elena. Lagi ka na lang Elena. Puro ka na lang Elena. Pati pag-aalaga sa'yo si Elena na lang palagi. Brian, ako ang asawa mo. Napangiti si Brian. Naginagap ang mga kamay ni Stella. Nakakalungkot pero sinimulan niya ng patayin ang nararamdaman niya para sa asawa. Simula noong nalaman niyang nagtataksil ito sa pagsasama nila. Han, bata lang si Elena. Aside sa pagiging tagapag-alaga niya sa akin, ay nakakabatang kapatid lamang ang tingin ko sa kanya. Napangiti naman si Stella. Sa ngayon ay konti na lamang ay magtatagumpay na silang dalawa ni Carlos. Si Elena naman habang naghihintay kay Brian sa baba ay inaaliw ang sarili sa pagtingin-tingin ng mga lumang larawan ng pamilya De Rio. May nakita siyang isang lumang larawan noong bata pa lamang si Brian. Kasama nito ang isang batang babae. May isa pang larawan ng pamilya Del Rio. Sina Mr. and Mrs. Del Rio, kasama ang batang si Brian, at ang isa pang batang larawan sa litrato.
Napatingala siya nang lumapit sa kanya si Mrs. Del Rio. She is Mary, bunsong anak ko, Elena. Napatikimin naman si Brian na naroon sa likuran ng ina. Bago pa man sinimula ng kanyang ina ang pagdadrama patungkol sa kapatid niya, ay kailangan na silang pumunta sa opisina ni Elena. Bibigyan niya ng magandang sorpresa ang asawa at matalik niyang kaibigan. May lakad kayo, Elena? Anak? Tanong ni Mrs. Del Rio. Napapansin niya nitong mga huling araw ang pagiging close ni na Brian at Elena. Malungkot na napailing na lamang si Mrs. Del Rio kasi naaalala niya si Elena sa anak niyang si Mary na matagal nang nawala sa kanila. Binawi na ito ng Diyos sa isang trahedya na nangyari sa kanilang buhay. Habang sa kumpanya ng mga Del Rio, ay mabilis ang hakbang ni Estela habang papasok sa loob ng opisina. Naroon si Carlos sa loob at excited siyang ipaalam dito na umiepekto na ang gamot. Lumalala na ang kondisyon ng asawa niyang si Brian. Walang kapatid si Brian at nag-iisa lamang itong anak ng mga Del Rio. Kaya kapag nawala na ito ng tuluyan, ay siya nang magmamana ng mga ari-arian ng mga ito dahil matanda na rin naman si Mrs. Del Rio. Pagbukas niya ng pinto ng opisina, ay nagmamadaling lumapit sa kanya si Carlos na noon ay nakaupo sa upuan ni Brian. Love, Hili niya dahil excited na siyang sabihin dito ang patungkol sa progreso ng kanilang ginawa kay Brian. love, you won't believe me. Bulalas niya sabay kandong sa kandungan ni Carlos at tinalikan na rin siya sa mga labi nitong nakangiti. Ano yun? You look so excited. Anitong bagya siyang inilayo sa katawan nito. Brian, si Brian. Nag-uumpisa na ang epekto ng gamot na ibinigay mo. Lumala na ang sitwasyon niya at lagi na lamang siyang nakahiga ngayon. Love, mawawala na sa landas natin si Brian. Magiging malaya na tayo. See? I told you na mas madali ang ganitong paraan kaysa maghintay tayo kung kailan siya mamamatay. Sinil siya nito ng matamis na halik sa labi. Nagsimula ng maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Iba yung saya ang nadarama ni Estela kasama si Carlos. Pagod na pagod silang dalawa na nakahilata sa sopa na walang damit. Okay lang dahil nakalak naman ang pinto at kakatok naman si Secretary Mitch kung may kailangan ito sa kanila. Hanggang sa nakatulog silang dalawa na magkayakap. Nagising na lamang si Estela sa liwanag ng flash ng kamera, kaya napabangon sila sa kinahigaan. Tulog na tulog pa si Carlos sa tabi niya. Brian? Tila siya binuhusan ng malamig na tubig nang makita niya si Brian sa harapan nila na kinukuhanan silang dalawa ng larawan sa sofa habang sila'y hubot-hubad. Napaunat naman si Carlos at napabangon sa gulat nang makita si Brian sa harapan nila. Naka-cross-leg ito at nakaupo sa swivel chair habang kinukuhanan sila ng larawan. Lovely photos. Now, I can have this as evidence to the court para sa annulment nating dalawa, Estela. Napakagatlabi si Estela na hinagilap isa-isa ang mga damit na nagkalat sa sahig. Brian? Pare, it's not what you think. Napangisi si Brian na tumayo at binikwasan ang mukha ni Carlos. Napahiyaw naman si Estela sa ginawa ni Brian. Akmang pipigilan niya si Brian sa pangbubugbog nito kay Carlos nang binalingan siya nito at tinulak. Dinuro pa siya ni Brian sa mukha. Don't you dare to touch me! Nakakadiri kang babae ka! Bulyaw nito sa kanya. Han, baka pwede pa natin pag-usapan ito. Nagawa ko lamang ito dahil sa pangungulila ko sa'yo. Nakakalakad ka na pala. Bakit mo ito tinako sa akin? Mahimik na pagtatampong wika ni Estela sa asawa na ngayon ay muling tinadyakan si Carlos sa tadyang. Napakalakas noon na bumalandra sa dingding ng opisina si Carlos. Napatili naman si Estela sa pag-aalala niya para rito. Dinaluhan niya ang kabit niya na noon ay lupaypay na. Matagal ko nang pinaghihinalaan kayo sa kalokohan niyo, pero hindi ko inaasahang talagang magagawa niyo sa akin to. Lalo ka na pare, I tried treated you as my best buddies. Pero nagawa mo pa rin akong pagtaksilan? Panunumbat niya kay Carlos na ngayon ay nakangisi sa kanya. Tanga ka kasi. Hindi mo alam na dati pa naman ay gusto ko na ang asawa mo. Dati pa man ay naiinggit na ako dahil sa bilis ng promotion mo sa army. Bida-bida ka kasi. Kaya inagaw ko sa iyo si Stella. And I succeeded. Sumbat pa nito sa kanya. Mas lalo pa akong nainis
Nung napalago mo palalo ang negosyong iniwan ng yumao mong ama, do you think masaya akong makikita kang successful sa lahat ng ginagawa mo? Habang ito ako, at hindi kayang ipagmalaki ng ama ko? Dahil para sa ama ko, ikaw palagi ang bida. Lagi akong kinukumpara sa iyong buwisit ka. Sigaw ni Carlos na dumura ng dugo. Pinahid dito ang dugo ang labi na tinamaan ng suntok ni Brian kanina. Hindi niya naman talaga ito kayang labanan ng one-on-one, kaya tinitira niya ito ng patalikod. You're unreasonable. Baliw ka na. Dapat sa'yo dinadala sa mental hospital. Simpatikong napangiti si Brian. Sabay iling. Matindi pala talaga ang pinaguhugutang galit ng kumpare niya sa kanya. Yang asawa mong malandi pare. Lilalandi ako niyan. At plano niya ang lahat ng ito. Nakangising wika ni Carlos. Namutla naman si Stella na napatitig kay Brian. Akmang yayakapin niya na ito nang iwasan niya ang babae. Wala na akong pakialam. Kung gusto mo sa'yo na. Mahilig ka naman sa mga bagay na pinaglumaan ko na at pagtiksawaan eh. Kaya sa'yo na yung asawa ko. Alalang-alala naman si Elena dahil sa mga nangyayari. Baka kung mapano itong si Brian. Hindi pa kasi ito tuluyang gumagaling. Napasigaw si Elena nang makitang kinuha ni Carlos ang flower vase at ihahampas kay Brian. Nakailag ang lalaki at binigyan niya ng napakalakas na suntok ang kalaban niya sa sikmura na dahilan ng halos pagkahimatay nito. Tinukot ni Brian ang telepono at tinawagan ng mga pulis na kanina pa nasa labas ng opisina at naghihintay lamang ng go signal niya para huliin ang dalawa. Sawa na siya sa kasinungalingan ni Stella. Kompleto na rin naman na ang lahat ng ebidensya para sa kataksilan ni Stella. Lalo na sa nangyari kay Brian na aksidente. Lumabas sa investigasyon, napakanayon ni Carlos at Stella. Iyak nang iyak si Stella habang dinadakip ng mga pulis. Lumuhod si Stella sa harapan ni Brian, pero hindi na nakikinig pa si Brian sa kanya. Hindi niya matatanggap ang paghingi ng tawad ni Stella. Nakatalikod na lamang ito para itago ang sakit na nadarama. Nagulat na lamang ang lahat nang biglang nang agaw ng baril si Carlos ng mga pulis. Tinutukan niya si Brian at namumula sa galit ang mga mata nito. Hindi ako makakapayag na magiging masaya ka na dahil makukulong kami ni Stella. Hindi ako papayag na hanggang dito na lamang kami. Love, huwag mong gawin yan. Carlos, put gun down. Please, huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Mahal kita, kaya't nakahanda akong samahan ka sa kulungan. Please, Carlos. Pagwawala ni Stella, na noon ay umiiyak na pinigilan si Carlos sa ginagawa nito. Napatulo na lamang ang mga luha ni Brian sa nangyari. Ang sakit ng ginawa sa kanya ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Ito ang dalawang taong pinakamalapit sa buhay niya. Ipinatok ni Carlos ang baril kay Brian at napasigaw na lamang si Elena na isinalag ang katawan sa balang tatama sana kay Brian. Elena! Nanginginig na niyakap ni Brian ang katawan ng dalaga na duguan habang pinagtutulungan naman ng mga pulis na madisarmahan si Carlos na noon ay nagwawala at inubos ang magasin ng 45 na hawak. Elena, bakit mo ito ginawa? Naikuyom na lamang ni Brian ang kamao habang binuwat si Elena para dalhin sa ospital. Kuya Brian, naalala ko na ang lahat. Yung mga panaginip ko, yung mga damdamin ko't panghanga sa'yo. Kuya, ako ito si Mary. May luwa sa mga mata nito at kahit nahihirapan ay pilit nang umingiti. What? What did you say? Niyugyug ni Brian si Elena nang tuluyan na itong pumikit. Dinala niya sa ospital si Elena na noon ay kaagad namang dinaluhan ng mga doktor. Maya-maya lamang ay dumating na ang mga magulang nito, pati na rin ang inang si Mrs. Del Rio. Kailangan na maabonohan ng dugo ang pasyente. Sino ang pamilya ng pasyente? Kailangan niya ng type AB negative. Wika ng doktor. Nagkatingin na naman ang mag-asawang Soledad at Antonio. Napapailing na lamang si Aling Soledad. Dok, maghanap na lamang po tayo ng donors. Hindi kami magkadugo ni Elena. Ako, type AB negative ang dugo ko. Pagbobolontaryo ni Brian. Kaya't sobrang nagtataka si Mrs. Del Rio sa sinabi ng mag-asawa na hindi nila kadugo si Elena. Imposible naman kasi iyon sa magkapamilya na hindi kagaya ang blood type sa mga magulang. Napatitig na lamang siya sa dalawa. Hindi namin tunay na anak si Elena. Nasagip lamang namin siyang lumulutang sa dagat noong nasa 5 o 6 na taon siya, Mrs. Del Rio. Napakalakas ng kabog ng puso niya
sa sinabi ng mag-asawa. 6 na taon si Mary noong nawala ito sa kanilang mag-asawa. Lumubog kasi ang sinasakyan nilang pamilya noon habang nasa bakasyon sila. Hindi na nila nahanap si Mary at inineklara na lamang itong patay pagkalipas ng ilang taong paghahanap. Ipinakita sa kanya ng mag-asawang Antonio at Soledad ang mga larawan ni Mary noong kabataan nito. Ang larawang iyon ay kuha ni Elena noong nasa 2 buwan pa lamang nila itong kasama at nakumpirma na rin ni Mrs. Del Rio na si Elena nga ay si Mary. Sinabi rin ni Brian na bago nawalan ng malay si Elena ay sinabi nitong siya si Mary. Sa mga sumunod na araw, nakalabas na nga si Elena ng ospital. God had cleared her ways para makabalik sa tunay niyang pamilya. Ang mga taong may koneksyon sa isa't isa ay pinagtagpo ng Diyos, kagaya na lamang ni Mary o Elena na binigyan ng Diyos ng daan para matagpuan niya ang mga tunay niyang pamilya na sina Mrs. Del Rio at ang kanyang kuyang si Brian. Una, noong ibinuwis ni Brian ang buhay para lamang masagip si Elena sa mga kamay ng hostage takers. Sa pangalawang pagkakataon ng kanilang pagtatagpo, ibinuwis naman ni Elena ang buhay para sa kanyang kapatid. Doon nabuksan ang mga alaalang nasa isipan ni Elena noong araw na yon. Noong nakita ni Elena ang mga lumang larawan ng pamilya Del Rio,